Isang mapagpalang araw muli sa atin mga katiits mula diyan sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Happy treasure hunting mga katiits. Lalong-lalo na po sa ibang bansa. Diyan sa bandang Mexico, yung ating mga amigo diyan. Muchas gracias amigo. Diyan sa Mexico. Okay mga katiits, mayroon naman po tayong isang picture na pinapadala upang i-decode o magpadikod ng isang katiits po natin. At tutulungan po natin i-decode ng kanyang pinapadalang picture mo mga katiits. So, yung mga katiits po natin na pwedeng tumulong at mag-decode, please comment lang po yung katiits sa aking comment section at tulungan po natin i-decode ang pinapadala ng picture ng isang katiits po natin mula sa Mindanao mga katiits. So, ito mga katiits ay napakagandang stone marker at ito'y medyo hindi kalakihan mga katiits. Siguro ang sukat nito sa mga 2 meters by 1 meters mga katiits ang kanyang pagka-stone marker na pinapadala po ng ating katiits upang i-decode. At ito ay nagpapatulong na matulungan siya na i-decode ang kanyang picture na pinapadala po sa atin na ito'y natagtagpuan sa kanilang lugar somewhere in Mindanao mga katiits. So, napakagandang picture nito, is legit na legit ang mga picture nito. At itong kanyang pagka-hugis, para siyang hugis maya o sa amin pa, ibong maya. Yung maliit na ibon na marami dyan na makikita po natin sa mga palayan yan. So, yung kanyang ulo kasi mga katiits ay hugis ibong maya. So, ito po mga katiits ay ati pong pagtulong-tulungan na madikod. Okay. So, ito yung hugis maya po mga katiits ay isa pong legit marker to. At ito po ay isang madalas ay ginagamit po ng mga Japanese soldiers mga katiits. So, ito yung mga katiits, yung aking unang assessment dito mga katiits. Ang gagawin niyo po, i-check po yung paikot po ng markers nito mga katiits. Titingnan niyo po baka mayroon pong mga punong kahoy, mga old tree po dyan sa paligid na hindi kalayuan ng kanyang itong marker na ito mga katiits. Sabihin natin sa may mga 5 meter o 6 meters o baka may mga bato pa ito sa paligid niya. Tingnan niyo po na baka may coordinated countersign pong markers na ito mga katiits. Kasi nga, kung mayroong coordinated marker sign, pwede pong magtuturo yan papatungo po sa location po ng items mga katiits. So, ito po yung bantay nyo mga katiits at ito po ay napakagandang marker katiits. So, ito po yung aking napapansin po dito mga katiits ay ang kanyang posisyon mga katiits ay ito'y nakadungaw mga katiits. So, mukhang na sa bandang baba niya hindi naman gaano nasa south or parang in between south and east mga katiits, medyo lihis, medyo nakatungo po itong maya na ito na mayroon siyang tinutumbok o tinitingnan sa baba mga katiits. So, ito yung maganda kung mayroon kayong metal detector o mayroon kayong scanner locator mga katiits. Okay mga katiits, ang maganda po rito, pwede nyo
ang first move nyo, unang gagawin nyo, i-detect po yung mismong katawan mismo ng ibon ito na Maya. Then, i-check nyo po yung pointed niya na kung saan siya naka-pointed. I-check nyo po yung area mula 1 to 3 meters ang distansya mula sa kanyang kinalalagyan mga ka-TH. So, i-check nyo po yung kung saan siya nakaturo yung kanyang pinakatuka ay nasa in between south and east mga ka-TH. So, i-check nyo po niyan. Pwede nyo i-detect ng metal detector or scanner locator mula 1 to o hanggang 3 meters ang distansya mula sa kanyang kinalalagyan mga ka-TH. So, yun yung pwede nyong unang gagawin. Yung kanyang kung saan siya nakatingin. At ito'y, as tingin ko nga ay nakatungo po itong ibong Maya na marker stone mga ka-TH. So, i-check nyo po. Sabi ko nga, yung bato, yung marker stone ito na hugis ibon, huwag nyong kaligtaan na i-detect o i-scan o baka nandyan lang po yung items mismo sa kanyang katawan mga ka-TH. So, huwag nyong kalimutan na i-detect nyo ng metal detector or ng scanner locator mga ka-TH yung mismong kinalalagyan po ng ibong Maya na hugis, ibong Maya na markers stone to mga ka-TH. So, ito yung mga ka-TH ang tingnan nyo mga ka-TH yung paikot nito na baka may mga old tree dyan, may mga bato pa na mas malapit sa kanya na nagdidistansya lang ng mga 3 meters. Yung yung paikot na i-check nyo, baka mayroon pong bato dyan na pwede magiging counter sign markers ang ibon na ito mga ka-TH. So, ito mga ka-TH, ang inyong i-check ng maigi ay yung kanyang naka-point po mga ka-TH, yung bandang south and east mga ka-TH. Kasi nga parang nakatingin ko nga itong markers na ibong hugis, ibong Maya nito ay naka-point po sa bandang south and west mga ka-TH. So, kung halimbawa wala kayong gamit mga ka-TH, kung ito'y so pwede kayo magkaka-TH mag-tisdig po ng 1 to 3 meters mula dyan sa kanyang tuka na pwede kayo magtistig po dyan ng 1 meter to 1.5 meters deeply o yung lalim mga ka-TH. I-check yung mga ka-TH kasi nga kung halimbawa sa inyong paghuhukay, ano po mapapansin nyo halimbawa ito natumbok nyo yung items na kinalalagyan, may mga signs yan, may mga crack na stone, na hugis puso, hugis triangle, may mga basag na buti, may mga basag na gamit, at may mga seals yan, mga unusual na hindi dapat dyan sa bundok. At di ba hindi ba yung seal ay sa dagat yan. So paano nakarating dyan sa bundok at paano nandyan sa ilalim ng lupa dahil kung halimbawa nakabuhukay na po kayo ng mga 1 meter na at meron kayo napansin na kakaibang bagay, mga basag na buti, mga gamit, hugis heart, hugis puso, hugis triangle, hugis square, hugis gold bar. So, positive po yung inyong inuhukay na area mga ka-TH. So, i-check nyo mga ka-TH. Wala namang magagawa po. Kung i-check po natin ng 4 na anggulo yung area na yan mga ka-TH. Lalong-lalo na po kung wala po tayong treasure hunting equipment like metal detector and scanner locator. So, ang gagawin na lang po natin
ay itestig po natin yung apat na anggulo. From east, unahin nyo po yung east, pwede kayo magtestig dyan ng 1 to 2 meters ang layo mula sa kanyang marker stone mga katiits. Pwede kayo magtisdig ng pwedeng hanggang 1 meter mga katiits. Then, yung north, itisdig nyo rin mga katiits. Ang distansya po, ang layo, 1 to 2 or 3 meters, pwede nyo itisdig yan mga katiits. Same yung west mga katiits, pwede nyo rin itisdig ng 1 meter deeply. Ang distansya po sa bato ay 1 to 2 meters din ang layo. Same dun sa south area, 1 to 2 meters din o hanggang 3 meters. Pwede kayo mag-testig po dyan ng 1 meter deeply ang lalim mga katiits. So, yan po mga katiits ay isa sa kung ano kasi mga katiits, kung may, yun lang ang mahirap sa walang gamit, walang treasure hunting equipment dahil ang gagawin lang talaga natin ay mag-test dig po mga katiits. So, huwag kalimutan yung katiits yung i-test dig yung katawaan, yung kasi malapit dun sa katawan ng hugis ibon to mga katiits. At ito'y po'y kukhang maganda pong markers, ito is legit markers. At kapag ang markers mga katiits at nag-iisa lang at walang countersign sa paligid at maliit lang ito mga katiits, asahan nyo po ang item niyan ay nasa paligid lang niya na nagdidistansya lang po niya ng 1 meter away sa kanyang kinaroroonan mga katiits. So mga katiits, thank you so much. Yung mga bago pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe and don't forget to hit the notification bell button para updated po kayo sa aking mga video pang ipapalabas. So, mga katiits, sana ay tulungan po natin ang ating katiits sa pagdikod. Okay, hanggang dito na lang po mga katiits. Thank you for watching. God bless us always.